Noong Hunyo 1787, sumulat si Thomas Jefferson mula Paris upang hilingin na makasama niya sa Pransya ang kanyang mga anak na babae. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila nakasama ang isang aliping dalagitang nagngangalang Sally Hemings. Sa susunod na 2 dekada, magkakaroon siya ng 6 na anak na pinaniniwala ang kay Jefferson at magiging sentro ng isa sa pinakamainit na kontrobersya sa kasaysayan ng Amerika. Pero sino si Sally Hemings? Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya at sa isa sa mga nagtatag ng bansa? Hindi natin tiyak ang petsa ng kapanganakan ni Sally Hemings. Noong ika-18 siglo dumami ang talaan gaya ng binyag na tumutukoy sa petsa ng kapanganakan ng mga tao, ngunit kadalasan para lang ito sa mga malalayang Amerikano. Hindi tayo ganap na makakasiguro kung kailan ipinanganak ang mga inaliping tao. Ngunit sa kaso ni Sally Hemings, karaniwang inaakalang ipinanganak siya noong bandang 1773 sa Charles City County sa kolonyang Ingles ng Virginia. Bilang konteksto, 30 taong gulang si Thomas Jefferson sa panahong ito habang naganap ang Boston Tea Party, isang mahalagang pangyayari sa digmaang revolusyonaryo ng Amerika noong Disyembre 1773. Kaya lumaki si Sally sa panahon ng digmaan, bagaman ang kanyang mga unang taon ay mas naging mapayapa noong dekada 1780 at 1790. Si Elizabeth Hemings, ina ni Sally, ay isang inaliping babae sa plantasyon ni John Wales sa Virginia. Pinaniniwala ang anak si Elizabeth na isang babaeng mula sa kanlurang Aprika at ng isang puting amang may-ari ng plantasyon. 6 ang naging anak niya kay Wales, ang kanyang amo at kabilang dito si Sally. Ibig sabihin, sa panig ng kanyang ina at lola sa ina, si Sally ay may lahing West African. Ngunit 3 sa 4 niyang lolo at lola ay may lahing puting Europeo. Noong panahong iyon, siya ay ituturing na taong may isang kapat na lahing Aprikano batay sa klasifikasyon ng lahi. Ang mga salaysay noong panahon niya ay palaging inilalarawan siya bilang maganda at napakaputi ng balat na nagpapakita ng kanyang karamihang lahing Europeo. Hindi nakilala ni Sally ang kanyang ama kahit gaano pa sana kaiba ang kanilang relasyon. Noong Mayo 1773 namatay si John Wales. Dahil dito, maaring nauna siyang namatay kaysa kay Sally. Pagkamatay ni John, iniwan niya ang malaking utang, kaya agad na ibenta ang karamihan ng kanyang ari-arian para mabayaran ang mga pinagkakautangan. Sa pag-ayos ng ari-arian, kinuha ng manugang ni Wales si Elizabeth Hemings at ang 6 niyang anak kay Wales. Walang iba kundi ang magiging ikatlong Pangulo ng Estados Unidos, si Thomas Jefferson. Noong 1770, sinimulan niyang ligawan ang anak ni Wales na si Martha at sila ay nagpakasal noong 1772. Noong panahong iyon, si Jefferson ay abogado at may-ari ng taniman sa Virginia. Ngunit bata pa siya at hindi pa kilalang personalidad dahil sa digmaan laban sa Britanya. Ngunit ang tila simpleng ugnayang pampamilya na ito ang naging simula ng isang relasyon na magiging isa sa pinakakontrobersyal at pinagtatalunang kwento sa kasaysayan ng Amerika. Nang mapunta kina Jefferson sina Sally Hemings, ang kanyang ina at mga kapatid, kakagawa pa lang niya ng Monticello Estate sa Albemarle County, Virginia. Kaya dito rin halos lumaki si Sally. Malapit sina Jefferson at asawang si Martha Wales. Pareho silang mahilig sa musika, panitikan at pangangabayo. Nagkaroon sila ng 6 na anak pero sa kasamaang palad, karamihan sa kanilang mga anak ay namatay nung sila'y sanggol pa lamang. 2 lamang sa kanilang mga anak, sina Martha at Mary na kilala rin bilang Polly, ang umabot sa hustong gulang. Hindi man malinaw ang lahat tungkol sa kabataan ni Sally, tiyak na mas mataas ang katayuan niya at ng kanyang mga kapatid sa mga RNA alipin sa Monticello dahil kalahating kapatid sila ni Martha Wales. Dahil dito, si Sally at ang mga kapatid niya ay nagtrabaho sa loob ng bahay sa Monticello at naging malapit siya kina Martha at Polly na kaedad lang niya. Unti-unting natabunan ng mga kaganapan sa labas ng Virginia ang mga gawain sa plantasyon. Nagsimula ang digmaang revolusyonaryo ng Amerika noong 1775 makalipas ang 1 taon, si Thomas Jefferson ay naging mahalagang pinuno ng kilusang makabayan nang isulat niya ang Deklarasyon ng Kalayaan para sa ikalawang kontinental na kongreso sa Philadelphia. Tuloy ang pag-angat ni Jefferson noong 1779 nang mahalal siyang gobernador ng Virginia. Pinamunuan niya ang estado sa pinakamadilim na taon ng revolusyon, hinarap ang mga pagsalakay ng Briton habang binabago ang mga batas at institusyon ng Virginia.
Ngunit pagsapit ng unang bahagi ng 1,780s ang kanyang asawang si Martha ay may sakit at mahina dahil sa kanyang maraming pagbubuntis at pagkakaroon ng bulutong. Sinasabing labis na nalungkot si Tomas sa lumalalang kalusugan at sakit ni Martha. Patuloy na lumala ang kalusugan niya at siya ay namatay noong Setyembre 6, 1782 sa edad na 33. Bago siya namatay, hiniling ni Martha kay Jefferson na huwag na muling mag-asawa. Malaki ang posibilidad na naapektuhan ng sarili niyang masamang karanasan sa mga madrasta ang kahilingang ito at nais niyang hindi maranasan ito ng kanyang mga anak na babae. Lubos na nalungkot si Jefferson sa pagkawala niya at iginalang ang kanyang hiling sa buong buhay niya, hindi na muling nag-asawa o kahit man lang sa pangalan. Noong 1784 matapos ang digmaang revolusyonaryo, itinalaga si Jefferson bilang kinatawan ng Amerika sa Pransya, pumalit kay Benjamin Franklin. Pagkalipas ng 3 taon, pinasama na niya sa Paris ang mga anak niyang babae. Tag-init ng 1787, dumating sila sa Paris kasama sina Sally Hemings at ang nakatatanda niyang kapatid na si James. Bagamat walang pagkalipin sa Metropolitan France at maaring lumaya si Sally ayon sa batas doon, nanatili pa rin siya sa bahay ni Jefferson bilang kasambahay ni Martha, anak ni Jefferson. Sa Paris, malamang sinamahan niya si Martha sa mga formal na pagtitipon at natuto ng Pranses. Hindi kami sigurado kung saan talaga siya nanirahan. Maaring nanirahan siya sa tirahan ni Jefferson, ang Hotel de Lagnac o sa Abbaye de Pontferme kung saan nag-aral sina Martha at Polly. Sa mga taong nasa Paris ang pamilya at sa gitna ng intriga at paghina ng monarkiyang Pranses, pinaniniwala ang dito nagsimula ang relasyon ni Jefferson kay Sally. Mga 15 taong gulang siya noon habang nasa kalagitnaan ng 40 taon ang edad ni Jefferson. Hindi pa rin tiyak ang tunay na kalikasan ng kanilang relasyon. Kahit iba ang legal na katayuan ni Sally sa Pransya kaysa sa Virginia, malaki pa rin ang agwat ng kapangyarihan nila. Si Jefferson ay isang mayamang diplomatiko na nasa kalagitnaang 40 taong gulang, samantalang si Sally ay isang inaliping dalagita sa kanyang tahanan. Dahil dito, limitado ang nagawa ni Sally sa relasyon at hindi siya malayang nagbigay ng pahintulot. Bagaman may historiador na naniniwalang na buo ang tunay na pagkagiliw sa pagitan nila sa paglipas ng panahon, hindi tiyak ang tunay na kalikasan ng kanilang nararamdaman. Ano man ang totoo, nanatili sila sa Pransya hanggang sa sumiklab ang Rebolusyong Pranses noong 1789. Noon, si Sally ay 16 na taong gulang na. Habang napaplano si Jefferson umalis ng Pransya, si Sally ay nasa sangandaan. Isang landas ay papuntang kalayaan sa Europa, ang isa naman ay pabalik patawid ng karagatang Atlantiko tungo sa buhay ng pagkaalipin. Ngunit malayo ang Pransya sa kanilang tahanan. Nasa Monticello ang kanyang ina, mga kapatid at pamilya, kaya't malaki ang naging epekto nito sa kanyang desisyon. Batay sa mga naalaala kalaunan ng kanyang anak na si Madison Hemings, pumayag lang si Sally bumalik na makakumpalalayain ni Jefferson ang kanilang mga anak balang araw. Isa itong desisyon na huhubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at sa buhay ng mga susunod pang henerasyon na hindi pa isinisilang. Ang relasyon ni Sally kay Thomas ay labis na kontrobersyal at pinagdebatehan na ng 200 taon. Sa loob ng 2 siglo, may mga lumabas na mga latalain at aklat na nagtangkang itanggi ang katotohanang nagkaroon ng relasyon si Jefferson kay Sally. Dahil dito, nakilala ito bilang kontrobersya ng Jefferson Hemings. Noong ika-19 at ika-20 siglo, karamihan sa mga historiador ay hindi pinansin o tinutulan ng ideya na si Jefferson ay nagkaroon ng hiwalay na pamilya sa isa niyang alipin. Bagamat hindi naman kakaiba para sa mayayamang nagmamay-ari ng alipin sa timog na magkaanak sa mga babaeng alipin noong panahong yon, ang hindi pangkaraniwan ay kung paano isinagawa ni Jefferson ang kanyang relasyon kay Sally sa isang medyo lantad na paraan. At tumagal ito ng maraming taon. Pagbalik nila sa Estados Unidos, pinaniniwala ang nagkaroon si Sally ng 6 na anak sa pamamagitan ng kanyang relasyon kay Jefferson. Ang unang anak na babae, si Harriet, ay ipinanganak noong 1775 at namatay noong Disyembre 1777, 2 taon matapos isilang. Isa pang anak na babae na maaring pinangalan ng tiya ay namatay noong siya ay sanggol pa lamang. Sa 4 na nabuhay lampas sa pagkasanggol, 3 ay mga lalaki. Ito sina William Beverly, 1778, James Madison, 1805, Eston, 1808,
at isang anak na babae si Harriet, 1,801 na pinangalanan muli matapos mamatay ang kanilang unang anak. Tatlo sa mga di umano'y anak ni Sally kay Tomas ay ipinanganak habang siya ay Pangulo ng Estados Unidos mula 1,800 at isa hanggang 1,800. Sa panahon ng pagkapangulo ni Jefferson, unang lumaganap ang mga paratang tungkol sa kanilang relasyon. May mga usap-usapan na noon pa mula 1,700 ngunit noong 1,802 ibinunyag ng mamamahayag na si James T. Callender, dating kaalyado ngunit naging kalaban sa politika, na si Jefferson umano ay ginawang kalunya ang isa sa sarili niyang mga alipin at nagkaanak sa kanya ng ilang anak. Mabilis kumalat ang kwento sa pahayagan at naging paboritong issue ng mga kritiko ni Jefferson. Hindi kailanman hayagang tumugon si Jefferson sa mga paratang, pero may ilang kapamilya niyang nagsalita tungkol dito. Noong 1850, siginiit ng pinakamatandang apo niyang si Thomas Jefferson Randolph na hindi anak ni Jefferson ang mga anak ni Sally, kundi ng pamangkin nitong si Peter Carr. Gayunpaman, tila wala ng gaanong pagdududa ngayon batay sa napakaraming dokumentaryong ebidensya, pati na rin sa mga pag-aaral ng DNA na isinagawa ng mga inapo ni Sally noong 1978 na si Thomas Jefferson nga ang ama ng mga anak ni Sally. May isa pang kakaibang bagay tungkol sa mga anak ni Sally na nagpapalakas ng hinalang si Thomas ang ama based sa kanyang talaan sa bukirin. Iningatan niya ang talaan ng kanyang mga negosyo sa taniman niya sa Virginia. Naglista siya ng kapanganakan at pagkamatay ng mga alipin sa kanyang lupa. Itinala niya ang ama ng mga batang ipinanganap ng mga inaliping babae, pero hindi isinama ang detalyeng ito sa mga talaan ng mga batang halos tiyak na anak niya kay Sally. Kahit maraming ebidensya na si Tomas ang ama ng 6 na anak ni Sally, hindi ito agad tinanggap ng nakararami hanggang ikalawang kalahati ng ika-20 siglo. Habang umuunlad ang kilusan para sa karapatang sibil sa US noong dekada 50 at 60, mas napag-usapan ang bahaging ito ng kasaysayan ng mga presidente ng US at malawak itong naisulat. Iilan sa mga kritiko ang patuloy na kumukwestiyon sa pagiging ama ni Jefferson. Sinasabi nila na ang DNA testing ay natutukoy ang lahing lalaki ng Jefferson, pero hindi nito kayang tukuyin ang bawat miyembro ng pamilya, kaya may iba na nagmumungkahi ng kandidato tulad ni Randolph, kapatid ni Jefferson. May nagsabi ring maaring nagkaroon si Sally Hemings ng relasyon sa iba pang lalaki. Karamihan sa historiador ay sang-ayon na matibay ang dokumentaryo at henetikong ebidensya na si Jefferson ang ama ng mga anak ni Sally Hemings, kahit hindi ganap na tiyak ito. Maaring hindi natatangi sa kasaysayan ng mga presidente ng Amerika ang kwento ni Sally Hemings. May haka-haka na 4 o 5 presidente rin ang nagkaanak sa mga babaeng alipin nila. Halimbawa, si William Henry Harrison na naging presidente lang ng 1 buwan bago namatay noong 1,800 at 41 ay posibleng nagkaroon ng ilang anak sa babaeng alipin na si Delicia. Wala sa mga anak ng ibang presidente sa kanilang mga alipin ang napatunayan. Kakaiba si Jefferson dahil ang relasyon niya kay Sally ay tumagal ng ilang dekada at nagbunga ng 6 na anak. Ang buhay nila sa Monticello ay kasing kapanapanabik ng kontrobersiyang bumalot sa kanila. Magkaiba ang buhay ni Sally sa plantasyon ni Jefferson sa Monticello noong dekada 1770 kumpara sa ibang mga alipin. Isang pag-aaral noong 2017 ang nagsabi na nirahan siya sa silid katabi ng kay Tomas sa pangunahing bahay. Hindi siya kailanman nag-asawa at na din parang asawa ni Tomas na, gaya ng nabanggit, ay hindi rin nag-asawang muli. Ang mga anak ng Hemings ay nanirahan sa paligid ng bahay at tinrato ng iba sa karamihan ng mga alipin sa Monticello tulad ng naging karanasan ni Sally at ng kanyang mga kapatid na Hemings noong sila'y bata pa. Ang relasyon ni na Tomas at Sally ay tila naging paminsan-minsan lang mula 1,700 at 77 hanggang 1,800 at siyam. Nagsilbi siya bilang vice-presidente mula 1,700 at 77 hanggang 1,801 at pagkatapos ay naging ikatlong pangulo ng Estados Unidos mula 1,801 hanggang 1,800 at siyam. Hindi sinikap ni Tomas na itago ang relasyon nila ni Sally sa Monticello pero alam niyang may limitasyon sa pagiging open niya rito. Habang nakatira siya sa Washington, si Sally ay nasa Virginia at walang ebidensya na bumisita siya sa White House noong kanyang pagkapangulo. Pagkatapos ng panunungkulan, bumalik si Jefferson sa Monticello upang gugulin ang natitirang panahon na kasama ang mga libro, arkitektura, agham at mga ginhawa ng buhay sa plantasyon. Para kina Sally at sa mga anak niya, hindi tiyak ang kanilang kinabukasan.
Ipinagbawal ng batas ng Virginia ang mga alipin na magpakasal tulad ng malalayang tao. Maraming alipin na magkarelasyon ang nagkaroon ng matatag na relasyong parang legal na kasal. Hindi ito akma kay Sally Hemings at lumalabas na itinuring siyang konkubina o parang asawa ni Jefferson sa mahabang panahon. Patuloy siyang nanirahan sa pangunahing bahay ng plantasyon kung saan daan-daang alipin ay nasa mga kubo at tirahan sa paligid. Si Tomas ay nabuhay hanggang sa maging napakatanda ayon sa pamantayan ng panahon at namatay lamang noong 1826 sa edad na 83. Nang siya ay namatay, si Sally ay theoretical pa ring isang alipin. Hindi niya kailanman pinalaya si Sally mula sa pagkaalipin, bagamat pinalaya niya ang ilan sa mga anak ni Sally mula sa pagkaalipin sa kanyang huling habilin at testamento. Sa kabila ng tagumpay sa politika at malaking minanang yaman, naging masamang negosyante si Jefferson at namatay na lubog sa utang. Dahil dito, marami sa ari-arian ni Jefferson ang ipinagbili ni Martha Jefferson para mabayaran ang mga utang niya. Ipinagbili sa subasta ang karamihan sa mga alipin ni Tomas pero hindi kasama si Sally. Pinayagan ni Martha na pamangkin ni Sally sa kalahating dugo na mamuhay siyang malaya simula noon. Ginugol niya ang kanyang huling mga taon sa Charlottesville kasama ang dalawa niyang anak na lalaki at ang kanilang mga pamilya. Namatay siya doon noong 1835 sa edad na mga 62 taon. Dalawa sa anak ni Sally ang namatay noong sanggol pa lang sila. Pinayagan si Harriet na umalis sa Monticello noong 1822 at binigyan pa siya ng malaking halaga ng pera, $50 ni Tomas nang siya ay umalis. Bagamat siya ay legal pa ring alipin noong panahong yon, hindi kailanman sinubukan ni Jefferson na pababalikin siya sa kanyang lupain sa Virginia. Hindi klaro ang nangyari sa kanya. Paminsan-minsan niyang sinusulatan ang mga kapatid matapos umalis noong 1822 nang unit pagkatapos ay halos nawala na siya sa kasaysayan. Naging apprentice si William Beverly Hemings kay John Hemings, ang kanyang tiyuhin at bihasang karpintero noong 1812 sa edad na 14. Hindi man siya formal na pinalaya ni Jefferson, pinayagan si Beverly na umalis sa Monticello noong binata pa siya at magsimula ng sariling buhay. Legal pa rin siyang alipin, pero sa praksis, malaya na siya kahit walang opisyal na pagpapalaya. Pinili niyang kilalanin ang sarili bilang isang puting lalaki noong siya'y nasa hustong gulang na nagpapakita kung gaano kapusyaw ang kulay ng balat ng mga anak ni Sally at Tomas mula sa kanilang pagsasama. Pinalaya ni Tomas sina Eston at Madison Hemings ayon sa kanyang huling habilin at testamento. Matapos mamatay ang kanilang ina noong 1835, lumipat ang magkapatid at kanilang pamilya sa Ohio, isang malayang estadong dumami ang populasyon noong unang kalahati ng ika-19 na siglo. Lumipat muli sa Wisconsin ang pamilya ni Eston noong mga unang taon ng dekada 1850. Namatay siya makalipas ang ilang taon noong 1856. Isa sa kanyang mga anak, si John, ay naging kilalang komander ng Unyon sa digmaang sibil ng Amerika. Si Madison at pamilya niya ay nanirahan sa Ohio hanggang sa namatay siya noong 1873. Noong taon ding yon, naglabas siya ng artikulo sa pahayagan sa Ohio na nagsasabing siya at ang kanyang mga kapatid ay mga anak sa labas ng ikatlong Pangulo ng Estados Unidos. Noong 1978, nagbigay ang DNA test ng matibay na ebidensya ng kaugnayan ng mga inapo ni Sally Hemings sa pamilya Jefferson at nayon ay nakatira na ang mga inapo niya sa iba't ibang lugar sa US. Hindi natatangi ang kwento ni Sally Hemings dahil lang ito'y nangyari. 10 milyong Amerikano ang may ninuno na sa isang paraan o iba pa ay nasangkot sa isang relasyon sa pagitan ng mga may-ari ng plantasyon at ng mga inalipin. Namumukod-tangi ang kanyang kwento dahil ito ay nakaligtas. Sa maraming henerasyon, sinubukang itanggi, baliwalain o pagtakpan ito. Sa huli, gayunpaman, napatunayan na mas mahirap ilibing ang katotohanan kaysa sa mga taong nakaranas nito. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Sally Hemings. Sana ay nagustuhan ninyo ito at nakita ninyong kawili-wili. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung gusto ninyo pa ng mga video tungkol sa ganitong mga paksa, sabihin ninyo rin sa akin. At kung gusto ninyo pa ng mga video tungkol sa ganitong mga paksa, ipaalam ninyo rin sa akin sa mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya makikita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Forgotten Lives. Salamat!